Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Malugod ng pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturya ngayong Huwebes, ika-21 linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay Santa Monica. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluluto mo ay titin mo na magbubunso na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanilang magkatuwang na panalangin, loobin mo ang aming tangisan, ang pagsuway namin, at marapatin mo ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Sostones, sa simbahang nasa Korinto, sa mga hinirang ng Diyos upang maging sa Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual. Habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas,
upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanya, anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa aling lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mo makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkakadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Ang mga gawa mong makapangyarihan ay ipamamalita. Sa lahat ng tao, ako'y sasabihan ikaw'y dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitan nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Lagi tayong magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinapamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes at ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Monica. Siya po ang ina ni San Agustin na siya rin naman nating ipagdiriwang bukas. Sa ating ebanghelyo, narinig natin ang paggamit ni Jesus ng pangkanyang upang ipaliwanag ang mabigat na responsibilidad sa mga mayroong katungkulan. Kung babalikan natin ng konti, kausap niya dito at kaharap niya rin ang mga pariseyo, mga iskriba, at talagang tahasang sinasabi niya sa mga ito na kaawa-awa kayo dahil kayo na mga mapagpaimbabaw. Gumamit siya ng katulad kayo ng mga libingan, maganda at maputi sa panlabas pero sa loob ay nabubulok. Nagpapataw kayo ng mga yung alay at mas pinapahalagahan yung mga handog kaysa ang pagpapatupad ng mga katarungan, ng kapayapaan. No? At kaya ngayon ay ito muling pinaaalala niya na dapat maging tapat at matalinong alipin. Yun nga lang, may hirapan talaga kapag hindi natin inunawa ang salitang alipin. Kapag sinabing alipin, ay talagang para bang mababang uri. At kung ang isang tao mataas ang pagtingin sa kanyang sarili, ay hindi niya ito matatanggap. Hindi ako alipin. Pero paulit-ulit naman na sinasabi ni Kristo na tayo ay mga lingkod. At ang lingkod ay alipin. Kaya pag hindi natin nagamit, hindi natin inayos, inunawa ng mabuti ang konteksto ng bawat salita na sinasabi sa atin, may hirapan talaga tayo. Sabihin nyo nga po, alipin. Kahit doktor ka, alipin ka. Kahit anumang profession mo, kahit pari, alipin tayo pagdating sa Panginoon. Na alipin, pero tayo ay pinagkakatiwalaan. May ipinagkakatiwala sa atin na dapat at inaasahan na gagampanan natin ito ng buong katapatan, buong katalinuhan, buong kapakumbabaan. Pag sinabing alipin at nasaktan ng pride mo, may hirapan ka talaga dito. Pero sabi, kahit na wala ang Panginoon, kumilos tayo, magtrabaho tayo. Dahil hindi natin alam kung kailan ang oras, araw, ng kanyang muling pagdating. Nung binabasa ko po ito, naalala ko yung mga panahon na, di ba yung dasal tayo ng dasal noon, na magkatrabaho. Naalala niyo pa ba, nung mga kabataan ninyo, nag-aral kayo ilang taon, nagpakadalubhasa, para lamang makuha ninyo yung dream job. Di ba? May ganun tayong karanasan eh. Pero pagdating na ng trabaho, doon naman nagsisimulang magtamad-tamaran, doon na magsimulang magrereklamo. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni Santa Monica, isang ina at isang asawa, hindi naging madali ito para sa kanya. Kasi meron siyang asawang pasaway, meron din siyang anak na pasaway. Sa panimulang panalangin natin, narinig natin na iniyakan niya ito ng iniyakan sa harap ng Diyos. Pero si Santa Monica, siya ay isang lingkod ng Panginoon, isang alipin ng Panginoon na kahit anong hirap ang maging asawa, ang maging ina, ginampanan niya ito ng buong katapatan hanggang sa araw na siya ay balikan ng Panginoon at kunin ng Panginoon. Kaya ngayon, ginugunita na natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang tagumpay
sa gitna ng hirap na kanyang pinagdaanan. So, lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad, lahat tayo ay may kanya-kanyang katungkulan, pero nasaan na nga ba tayo sa atin pong pagtanggap dito? Masaya ka pa ba? Kasi baka, di ba, pag hindi mo na ito nauna, wala. Araw-araw na lang ginawa ng Diyos, malungkot ka. Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, magre-reklamo ka na lang ng magre-reklamo. Kahit nga mismo mga empleyado, di ba? Nagtatrabaho, pero reklamo ng reklamo. Naalala ko lang yung mga karanasan ko nung nagtatrabaho pa, no? Talagang mayroon tayong mga kaopisina na wala nang ginawa, pero magre-reklamo pa. Pero kapag nandiyan ng mga boss, ay kasipag-sipag, magpakitang gilas. Pero pag wala ang boss, daig pa yung anak ng boss. Di ba? May mga ganun tayo, di ba? Kapag wala ang boss, pag wala ang Panginoon, kung makaasta, siya ang may-ari ng opisina. Utos dito, utos doon. Ganun din naman ang nangyayari, no? Sa buhay pananampalataya natin. Hindi tayo pwedeng kung kailan lang mayroong mga bagyo, kung kailan lang may problema, doon lang tayo magsisipag, magdasal at magsimba. So, kahit na malusog tayo, malakas tayo, matuto tayong gumanap ng ating responsibilidad at lalo tigit magsabuhay ng ating pananampalataya. Amen? Sa Ebanghelyo, inatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kanyang mahal na anak. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa na bagkus hindi pa ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo na nagpapabalik loob at isakatuparang kinakailangang pagpapabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga komunidad naway maging karapat-dapat na lugar para sa pagpapatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga naghihingalo naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa kararahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay na may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway matagpuan ng handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal na kahanga-hanga ring makita ng hayagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Indulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na
na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihanda. Ngayong ang iyong mga banal ay taimtim na ginugunita upang ang pagtubos mo ay lalo naming madama sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y namuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Marieta, Florentino at Joel na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yanyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose. At gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang, ngayong si Santa Monica ay pinararangalan, ay pagkalooban mong madalisay at matulungan ng aming pinagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.